Hello mga par, this is Renzo speaking. At sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ay isang spoken word poetry artist for almost 5 years. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga hakbang sa pagsulat ng isang pangmalakasang tula. Itong mga hakbang na ito po ay ang mga ginagawa ko personally upang ma-organize ko ang step by step o maging epektibo yung mga sinusulat ko. Kaya gusto ko po itong i-share sa inyo dahil naging epektibo po ito sa mga contest na sinasalihan ko at sa mga performances na ginagawa ko. Kung bago ka pa lang sa channel ko at mahilig kang magsulat ng tula, please do consider subscribing dahil pag-uusapan natin ang lahat ng mga bagay na dapat pag-usapan sa pagsulat at pag-perform ng spoken word poetry. Disclaimer lang po, ito pong video na to ay nakafocus po sa pagsulat dahil gagawan din natin ng iba pang video ang pag-perform at yung mga hakbang na ito ay para maging mas detalyado at yung video na to ay hindi maging napakahaba, ay bawat hakbang po ay gagawan natin yan ng separate videos wherein magbibigay ako ng mga in-depth na tips upang makatulong din sa inyo. Wala nang patumpik-tumpik pa! Step 1. Pumili ng isang topic. So, ang topic po ay as what I have said sa isang previous video ko. Kung hindi ka pa nakapanood, ilink ko sa baba. Isa sa mga kakailanganin natin ay ang ating mga karanasan sa buhay. Dito po natin magagamit sa pagpili ng isang topic. Sa pagpili ng isang topic ay pwede kang pumili ng isang bagay na iyong gusto o interesado ka. Sa pagpili ng isang topic, pwede po na pumili kayo ng isang bagay na kayo ay may knowledge o knowledgeable kayo. Pwede rin pong wala kayong alam. Pwede rin hindi kayo mahilig sa topic na ito, pwede rin mahilig kayo. Sa mga beginners, ang tip ko po ay magsulat ka tungkol sa isang bagay na wala kang alam, o isang bagay na unique na walang tao o iilan lamang ang nagsusulat ng tula tungkol sa bagay na yan. Isa po iyong mental training upang mas mapalawak pa ang creativity ng iyong utak. Step 2, gumawa ng isang balangkas o outline. Ang outline po ay magiging gabay mo sa flow ng iyong spoken word poetry o tula. Yan po ang purpose ng iyong balangkas upang hindi ka malito sa patutunguhan ng iyong tula. Step 3, time to write. Ito ang pinakapaborito nating lahat, ang pagsusulat ng ating tula. So pro tip lang po, sa pagsusulat mo ay huwag mo masyadong isipin kung itong linya ba to ay maganda o linyang to ay pangit. Ang gagawin mo lang po ay magsulat ka ng magsulat ng magsulat. Ngunit dapat nakasunod ka sa inyong outline, ngunit hindi ka o wala kang pakialam kung ang iyong sinusulat ay maganda ba o hindi. Just write to express, not to impress. Ikaw po ay nagsusulat upang makapaghayag at hindi upang magpakitang gilas o magpasikat sa mga taong nakikinig sa iyo. Dahil kung ang sinusulat mo ay mula sa puso, sigurado pong lahat sila ay bibilib sa iyo. Step 4 ay ang ating editing time. Sa step 4 po natin ay kailangan tapos na tayo sa pagsulat ng ating tula from the beginning until the conclusion of our poetry. Dapat tapos na po natin itong
isulat. Sa step na ito ay iiwan muna natin ang ating sinulat na tula sa loob ng 1 to 2 days upang mabigyan po natin ang ating utak ng oras sa pagpahinga upang sa ganun ay gumana itong muli at fresh na itong mag-edit ng ating tula. Sa step din po na ito ay dito natin i-consider yung mga lines kung maganda ba, kung hindi ba gaanong maganda, at yung napakagandang mga linya na isasama natin sa pagpe-perform natin ng tulang ito. Step 5 ay ang pag-memorize. Tayo na po ay mag-memorize o mag-memorya na ng tulang isinulat natin. Lamang ay optional dahil may mga manunulang gusto lang na magbasa sa entablado at meron ding gusto nilang mag-memorize. Personally, ang ginagawa ko ay mag-memorize talaga dahil kapag nasa entablado ka ay limited lang ang oras na meron ka. Tapos kung magbabasa ka lang ay parang yung performance mo ay nakadepende lang sa cellphone na binabasa mo. Kaya maaapektuhan po ang iyong delivery at minsan yung pronunciation natin at minsan may mga dead air tayo. Minsan ay nalilimutan na natin kung saang parte na tayo nakabasa sa ating sinulat. Kaya ako po ay nagre-recommend na mas at dapat pong i-memorize ang mga tula na isinulat natin. At yun na nga po ang mga hakbang sa pagsulat ng ating pangmalakasang tula. Kung may katanungan ka, suggestions, or may nakalimutan ako, i-comment mo lang sa baba. By the way po, kung may nagawa na kayo ng mga previous na tula at gusto nyong bigyan ko ng feedback, ay pwede nyo po i-post sa ating community at ililink ko po ito sa baba or sa description. Ang mga hakbang na ito ay gagawan ko ng mga separate videos na mas detalyado o nakafocus lang sa bawat hakbang. At kung nagawa ko na, ay ililink ko po ito sa baba. Thank you so much for watching. Kung nakaabot ka man sa puntong ito ay maraming salamat. And this is Renzo speaking. To God be all the glory.